Alam nyo, ang tagal ko nang gumagawa ng mga testimony videos. Kumbaga, nakakailang episode na ako. Halos 30 na nga. Pero hanggang ngayon, kinakabahan pa rin ako pagka gagawa ako ng gantong klase video. Hindi ko rin alam bakit. Hindi ko alam ba't ako nag-i-stutter, bakit hindi ko alam kung ano yung mga gusto ko sabihin. Pero sige, diretso na tayo sa point kasi nga kinakabahan nga ako kaya pasensya na. Pero dito, ang babasahin natin verse ay kay Matthew 7:8 na sinasabing, "For everyone who asks, receives, and the one who seeks, finds, and to the one who knocks, it will be opened." Ang mabasa to nung mga panahon na yan ay napakalaking milagro talaga. 8 days ago lang, kumbaga, pinagdadasal ko pa ng taos puso na sana makuha ko yung promotion at yung kay Jello nga, matanggap siya sa GIP. At pag sinabi kong taos puso, hagulgul talaga yan. At ang galing nga na fast forward din nung mga panahon na yan, kumbaga yung araw nga yan, ay nabubuhay na ako na yung pinagdasal ko na yun, realidad na. Kain. Alam niyo yung perks ng promotion o promoted. Diba, nakakwento ko dati na yung budget ko ay nasa 300 a day lang. Pero kasi ngayon, ang dami nang nagtaas na bilihin. Kaya yung budget ko napunta na sa 500. Pero yun nga, kasi nga, promoted. Tapos pag yung cheat day ko naman, nasasagad ko na rin siya siguro ng halos 7 o 8. Kasi bumibili pa ako ng kape pagka sa gabi. Kunwari mag-e-edit ako ng mga videos. Dahil napakadami kong videos na ini-edit. Sino ba naman kasing addict na 6 videos a month? Hindi ko rin alam eh. Pampawala lang din talaga ng heartbreak eh. Kung makalimutan. Yun. Ngayon ang context ng Matthew 7:7-11 na yan, ang title niyan dito sa ESV ay Ask and It Will Be Given. Na kung saan nga yung title ay hindi yun yung mismo talagang literal na i-apply mo sa mundo na kapag ka nagtanong ka, bibigay sa'yo. O kaya kapag nanghingi ka, bibigay agad sa'yo. Hindi ganun yung point ni Jesus dyan. Ito yung pinakamahaba niya sa mga teaching sermons niya kasi ito yung sa Sermon of the Mount na kung saan simula Matthew 5, 6, 7. Tinuturo niya talaga dito kung paano i-apply yung wisdom at yung continuously na pag-seek sa Heavenly Father. Kumbaga, sa mga taong kulang nga ng, sabihin natin, pagkakilanlan pa sa Diyos. Ay, sabi nila Jello, first bite. Thank you, Lord. Ito nga pala yung ice vanilla ng Jollibee. Ang ayoko lang dito, sobrang tamis. Ano, ang tamis. Wala kasing malapit na McDo eh. Pwede naman na. Tama. Siyempre kailangan din ng Yum Burger. Ngayon ko lang na-realize sa panalo yung Yum Burger sa cheesy burger ng McDo. Pero panalo pa rin yung, siyempre, Burger King. Kumbaga yung pag-ask dyan, yung pag-seek dyan, at yung pag-knock dyan ay active dapat. Hindi yung isang beses lang na sinabi mo na, okay, Lord, yun yung gusto ko. Tapos, pagkatapos nun wala na. Hindi mo na siya ipa-follow up, di mo na susundan. Dapat tuloy-tuloy. Aminin ko sa paghingi ko ng promotion, hindi rin naman siya yung tuloy-tuloy kasi syempre marami pa akong pinagdadaanan, marami pa akong pinagdadasal. Pero lagi siyang nasa likod ng utak ko. At kapag kinakausap ko rin si Lord, kumbaga, yan din naman yung alam niyang nasa loob ng puso ko. Pero syempre, sa akin kasi, pag nagdadasal talaga ako, mas gusto ko pa rin yung will talaga ni Lord yung masunod. Kumbaga, ito lang yung idea ko, ito lang yung gusto ko, Lord. Ikaw na bahala kung i-establish mo na yan sa akin. Kasi ang pinaka-point nga rin talaga dyan ni Jesus ay, yun nga, hindi ka dapat matakot bang hingi o magtanong sa Heavenly Father kung ano yung gusto mo. Pero hindi talaga siya literal na pagka kung ano yung hiningi mo, bibigay agad sa'yo. Syempre, alam ni Lord kung ano yung mas nakakabuti sa'yo at alam niya kung ano yung kailangan niya talagang ibigay sa'yo kasi nga sustenance din naman yung pinaka-goal din ni Lord sa'yo. Ayos yan. Top of the world. Hindi ko nga pala nabanggit na si Mark din pala ay nag-a-apply din sa DOH ng mga panahon na yan. Pero kasi si Mark naman kasi kumpara sa amin ni Jello, yung nais niya o ninanais niya talagang feel ko para sa kanya ni. Kasi malupit naman yun si Boss Mark kumpara naman sa amin na talagang against all odds
Pero dahil nga rin na pinagdadasal ko si Jello tapos si Mark hindi, no? Pinagdasal ko na rin siya. At nakakatuwa lang din na ito na nga, mga panahon na yan, magkakasama na kami sa DOH. At ang saya lang din na pare-parehas din naman kasi kaming kinakabahan. Kumbaga tanggap na nga namin na kung sakaling hindi mapunta sa amin. Pero ewan ko kay Mark, sure naman natanggap ka eh. Lupit-lupit mo eh. Pero yun, kumbaga kahit yung outcome ay hindi pabor nga sa amin o yung talagang gusto namin, okay lang din naman. Kumbaga, taos puso na rin namin tinatanggap yung kung ano man yung mangyari. Dumating na yung aking pagkain. Tapos, Nesty. May iced tea. Nesty. Patayin ako ng mga tao. Siyempre, lagyan pa natin yan ng chili, men. Dapat tagaktak. Pag ako nagtai mamaya ng mahapde, pero ang galing lang, no? Na andito kami ngayon magkakasama sa mga panahon na yan. At yung mga ginusto namin na makuha, makamit, yun yung naabot namin o yung nakuha. Naniniwala pa rin naman kasi ako na will pa rin yan ni Lord. Kung paano yung makaka-apekto sa kanyang kaharian, syempre hindi na natin yung maintindihan. Pero astig lang na kahit sabihin natin, kasi personally, gusto ko talaga mag-serve sa kingdom ni Lord. Sa kanila naman, siguro may kanya-kanya rin naman dahilan kung bakit nakamit nila yung mga bagay na ginusto nila. At syempre, hindi naman yan parati. Kumbaga, syempre, kung ano lang din talaga yung good nga sa'yo, yun din naman yung tinutukoy ni Matthew dun sa passage na yan. Huwag ka lang talaga din matakot, manghingi ng tulong o kung ano man sa Heavenly Father. Kasi wala namang masama eh. Wala rin namang mawawala. Umulan ba dun, boss? Umulan. Pagkain. Hindi pagkain na, soup yan. At least edible. Pero yun, sabi dito sa panghuli na verse dito sa Matthew 7:11. Ito yung, kumbaga, para sa akin strongest na verse dito sa passage na to. Kasi yung sabi niya nga dito, if you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Kumbaga, ito talaga sobrang sumakto sa akin ng mga panahon na yun at ang lakas ng epekto din. Kasi, nga naman, di ba? Kahit sabihin na natin nga sa personal ko na paglaki rin, solo parent in-establish o tinaguyod, hindi naman talaga rin ako pinabayaan ng Diyos, kumbaga. Tapos dito rin sa added layer na to, hindi rin niya ako pinabayaan kasi marami nga siyang pinadala pang mga tao. At sa mga taong pinadala niya rin, na alam kong pinadala niya rin talaga, di ko na rin in-expect na, ayan, kasama ko na ang isa sa, alam niyo yun, isa sa dalawa. Ano masasabi mo dun? Sino bang ano mo dyan? Sino bang target audience mo dyan? Kahit sino. Siya na lang po magsabi kung sino ako. Ayun. Catch up. Astig. Kakaiba, no? Halos 2 dekada. Ganyan katagal bago ko nakasama ang aking papa. Fascinated. Yan yung nararamdaman ko. Ang galing lang na sa last sa pagbanggit ko patungkol sa tatay ko, ginamit kong subject ay yung katrabaho ko. Dito rin yun sa Timog. Kain ulit. At least ngayon, yung totoong tatay ko na. Ang weird pa rin na nakasama ko siya. Mahal mo ito? Mahal nga ng papel? Karton ito. Yan ang ketchup, kakalasan na. Ayaw niya sa mundo. Naintindihan ko yan. Ganyan ako dati. Siguro balang araw, lalaki siya parang ako. Hindi na. Babalik na ako, ayan. Papunta pa lang yan. Pero, kailangan ko na masanay kasi ganyan talaga kumilos si Lord. Malakas. Lapat mo na lang siguro. Mga biyayang, Kita para naman ako naninigarin din yan. Hindi. Mga biyayang kinakailangan na hindi inaasahan. Mga hindi inaasahan kinakailangan. Saan mo dyan? Alam mo, hindi ko itong director na to, itong script niya, kung ano yung ginagawa yung script. Ang ganda-ganda ng script ko eh. Mga biyayang hindi mo akalain na yung maintindihan na yun palang kinakailangan. Pera lang ang kailangan. Yun! Peace bomb. Yung biyaya eh.
Magji-jeep ba tayo? So, magji-jeep tayo? Oo, puno na. Galing dito lang naman. Puno na. Itong batang ito, hindi marunong mag-jeep. Puno na.